morning. Pasok na tayo, guys. Umubulong ako kasi. Umubulong ako kasi Saturday morning yun. So malamang mga tao tulog pa. Ilan lang naman yung may work kapag Saturday. So dito tayo sa community and yes, it's still snowing. March na. March ano bang yun? 15. And bumalik ang snow. Nagbabasa yung mata ko. And malamig din. It's -10. It's 7:15 a.m. Pero madilim. Kasi technically parang 6:15 pa lang. Tapos diba, in-adjust nila dahil sa daylight saving. So it's 7:15. Pero madilim. Tsaka cloudy. Para akong umiiyak. Kasi nagbabasa yung mata ko kapag malamig. Tsaka may hangin. Wala masyadong snow, flurries lang. Pero yun yun. May hangin. Kaya mas malamig. Wala ka naka-update, guys. Tayo. Dinadaanan ko. Safe naman dito. Kahit sobrang aga, sobrang late. Safe naman. Tapos yung mga puno na yan. Kapag sobrang lakas ng snow, namumuti yan. Ganda. Pasok tayo today. Saturday. Usual day ko lang po. So, 9 a.m. to 4:30 sa clinic. Ayun yung bus station dito. Meron naman siyang parang windshield. Parang ganun. Kasi pag nga mas-snow or mahangin or maulan, at least meron kang pagstayan. Tapos, ito. Sana? Ito. Yan yung number ng bus mo. So, antayin mo lang yan. Pag maraming nakalagay dyan, maraming bus yung main 2 dyan. But kami, 14 lang yung dumadaan dito sa community. Ayan, pasok tayo. Ayan. So, full glass. Malamig pa din, walang heater ito. Ayan. Tapos, ayan yung buong community. So, antay lang. Hindi naman nakakatakot dito. Kasi palagi naman na kaming nandito. But, ayan. Sipon ako. Hindi siya sipon na eh. Parang nagre-react lang yung katawan mo sa lamig. Yan, mamaya ka na kayo update, guys. Sobrang lamig sa kamay. Okay? See you guys later. Southland Station. Doors normally open on the left. Hello! So, dito na ako sa clinic namin ngayon. Hindi na ako nakapag-update kanina. Kasi sobrang lamig. Tsaka ang dami kong kasabay kanina sa bus. Siguro ipapakita ko na lang dito. Merong app, since nabanggit ko nga nasasakay ako ng bus, diba? So, baka curious kayo kung paano yung bus system dito. So, kung masisingit ko yung video dito, ni-screenshot ko kanina yung app na ginagamit ko para bumili ng ticket, tumingin ng mga bus. Yan. So, sa video, makikita nyo na so kayo yung app, tapos yan, i-activate nyo lang yung ticket. Naka-monthly pass ako. And then, kung titignan nyo yung bus, yan, pipindutin nyo lang yung number ng bus. And then, makikita nyo kung nasa na siya, ilang minutes pa, mga ganyan. So, yun. Tapos, yung QR code na makikita nyo, kapag inactivate nyo yung ticket, itatap nyo lang yun dun sa parang screen or ticket box ng bus. Madali lang naman. Itatap nyo lang, tapos mag-green yun. And then, go na kayo. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng cash.
$3.75 ata na yung $3.75 na ata yung pamasahe ngayon for single ride. Tapos magagamit niyo siya for 2 hours. Tapos yun, bigay niyo lang yung cash dun sa driver and then bibigyan niya kayo ng transfer ticket. So pwede niyong gamitin yun sa bus, if magta-transfer kayo ng another bus, or sasakay kayo ng train. So sa train naman, wala yung katulad sa Pinas na parang ano yan, yung dumadaan ka pa tapos itatap mo yung ticket tapos may railings na magse-separate sa'yo tsaka yung yung ibang pasahero para makapasok ka, ganun. Walang ganun. So dire-diretso ka lang. Meron syempre meron dyan yung parang hindi na nagbabayad ng ticket, ganyan. So parang wag niyong gawin yun kasi minsan may mga officer, mga peace officer yung tawag sa kanila na nagche-check randomly. Sasakay lang sila sa isang station. You never know when and where sila susulpot. Tapos i-check nila yung tickets nyo. So kung palagi ka namang magte-train, wala ka pang sasakyan o kaya nagpo-park and ride ka, ang magandang gawin is kuha ka ng monthly pass kasi mas mura siya kumpara sa yung single entry. Kasi at least yung monthly pass, parang kinompute ko, parang magkano ba yung monthly pass? 125 ata for the whole month na yun. Unlimited na ride na yun. Nung kinompute ko, since 5 days or almost 6 days a week ako nag-work and wala naman akong sasakyan pa. So, yun talaga yung mode of transportation ko. Parang aabot ng 150. So, meron parang $20 na makakatipid ka. So, usually, kapag makakompleto ko yung buong buwan, wala akong leave na matagal, ganyan. So, nagma-monthly pass talaga ako. Snowing pa din. So, yan yung view ko dito. Ganda, no? Brick wall. Pero at least nakikita mo yung labas. Merong view kahit papano. Hindi ka mukhang nasa four corners. Dito sa Calgary, yes, may bus and train station. Before ako lumipat dito, I was thinking din na, paano yan? Wala pa akong driver's license, ganyan. So, makakasurvive ba ako dito? Knowing na yung locations dito ng kunyari downtown and then ng mga bahay-bahay, hindi mo alam kung malapit ba or hindi. Basta ang hanapin nyo is malapit sa bus station. So yes, may mode of transportation dito and hindi naman mahirap. Yun nga lang, may mga time lang yung mga bus, especially pag weekend, mas mahahaba yung interval niya, like 30 minutes apart. Pero kapag may pasok, mga every 7 minutes, merong bus. So, yun lang, hindi mahirap. Mode of transportation dito, kailangan mo lang aware ka sa mga time ng bus and ano yung mga bus na sasakyan mo or train stations na pinakamalapit sa work mo. So, yun lang. Later na ulit. It's 4:18. Almost out na tayo. Wala naman ako ina-expect ng clients. So, pwede na tayong mag-prepare. And then, antay lang ako eksaktong 4:30. We can go. Hindi uso dito guys yung dito sa Canada or kahit siguro sa US. Pag sinabi mong break time. Pag sinabi mong 4:30, end of shift. Kung meron ka pang pending na work, gawin mo siya on the next day. Antay lang tayo, 4:30. Ano pa bang hindi ko nabanggit? Para at least, kung meron kayong mga question pala na out of curiosity or you're planning to go here sa Canada, I think you can comment down below and then
as much as I can, I will try to answer your question, o kaya sa next video, pwede kong gawin siya ng separate video kung talagang kailangan kong explain sa inyo thoroughly. If not, I can answer you through comments. Kung hindi nyo rin mamasamain, you can like this video, subscribe to my channel, and yeah, siguro daily ganap lang tayo, and then kung may masingit akong mga things that I can share with you living here in Canada as immigrant, maybe I can share with you some. So nag-start din ako dito ng, ang entry level ko talaga is ang entry pathway ko is student pathway ako. Naging international student ako for a year. So, you know naman, PGWP is 1 year. And then, recently, I got my PR confirmation. Wala pang PR card. Kaka-PR ko lang ng February 14. And then, March 15. So, 1 month na din. Pero wala pa nga yung card. Medyo natatagalan sila. I'm not sure why. But, yeah, to be expected naman kasi maraming piniprint. Tsaka ipapadala pa nila yun sa kung saang province ka. Yung sa akin kasi, pinaulit ako ng picture kasi yung sinubmit ko daw is may, ano ba to, shadow or medyo blurry yung part. Ewan ko, ganun sila ka-strict. But yeah, inulit ko na lang. Tapos, ang picture kasi for PR card is may mga, ano tawag din, parang standard sila. Ilang pixels, anong measurement, ganyan. So, sa Staples lang ako nagpagawa na. Yung Staples, parang National Bookstore dito. So, meron silang parang photo services doon. So, alam nila yun kapag sinabi mong for PR card, nakaset na yung settings nila for PR. Tapos, ang kinuha ko, digital copy. Hindi na ako nagpa-print kasi yun yung una ko. Nagkuha ako ng printed copy. Tapos, in-scan ko. Tapos, nung in-scan ko siya, yun yung pinaulit nila na mayroon daw, ano to, shadow, ganyan. So, yung ginawa ko, naghingi na lang ako ng digital copy. And then, yun na mismo yung sinend ko or in-attach ko doon sa PR portal. So, yun. More on my PR pathway siguro on the next videos. But, yeah, kung gusto nyo i-share ko din sa inyo simula nung parang international student ako and then yung timeline ko, ganyan. So, pwede ko rin gawin yun. Just comment down below if you like it. If you like this video, just hit thumbs up and then subscribe for you to get notified on my next video. Yun lang, guys. See you on the next. Bye! Uwi na tayo!